video. Marami yung mga sila nag-video dito. Pero hindi sila teacher. Ay, Alam mo, proud na proud siya sa estudyante niya. Gusto niya mag-succeed. O ikaw, profesora, kasi teacher ka, di ba? Pero not in this way naman, di ba? Pero kapag yung mga estudyante mo ba, parang lumalaban sa competition or nagpe-present ng mga ano nila, research pag nila? Pag nagpe-present, syempre, ano ka din, ganun ka din sa kanila. Yun na parang, you really root for them, di ba? Pero ang isa pa sa mga pinaka naaalala ko talagang nakaka-touch, no? Kapag may magme-message sa'yo na, Ma'am, nakakuha na po ako ng work. Tapos lahat po nung naturo nyo, na-apply ko na. Yung mga ganon. Yun yung proudest moment. Priceless yun. O, di ba kaya cute talaga tong si Ma'am? You go, Ma'am. Yes. Tuloy lang, Ma'am. Oo. Eto naman, mga kapatid, kapag sinabing deadline, mukhang literal ito para sa mga estudyanteng ito. Okay, ito po viral ang video ng mga mag-aaral na sina Chok dahil imbes na sa kanilang bahay, sa loob mismo ng musileo, sa sementeryo nila, tinapos ang kanilang school project. Sabi nga ng mga netizen, kung saan may wifi at kuryente, go lang kahit may kasama pang mga multo. Pang ano na to, pang Halloween episode na to. Konti na lang Halloween na yun. Pero alam mo, medyo relate ako dyan. Kasi, di ba, namatay yung tatay ko at yung kapatid ko. So kapag bumibisita kami, talagang dun kami nagtatapos ng mga school projects. At kung saan ka aabutan. Okay lang yan. At social, may wifi yung yun nga yung sabihin ko. Ang tanong ko, di ba nakakatakot? Sino nagwa-wifi doon? Hindi, feeling ko baka may CCTV kasi. Pwede. Kapag may CCTV, kailangan ng wifi. Tama, make sense yun. Tama. Diba? Pero kaso, pag may nag-messenger sa'yo, from there. Huwag naman sana. Pag bumisita ako sa lolo ko, no? Tapos message sa akin lolo ko, Papa Alex, I miss you. May rest in peace. Sabi niya, Apo, I miss you. Okay pa. Wala pala. Papa, hindi, lagi yung Papa Alex. Papa Alex, I love you, I miss you. Pero ano pa tayo? Okay pa tayo. Sandali, Alexander siya si Alexander. Oo, ako yung Alexander II. Pinangalan ako kay Papa Alex. Sundalo yun. Pero matagal-tagal pa tayo dito on Earth. Papa Alex, I love you. Ako kasi namimiss mo na eh. Oh, hindi, tagal pa. Papa Alex, I still see you in 60 years. Wow! 100. 150 ka na Uy! Sorry. Mali pala, mali yung computation ko. Okay, eto, segue naman tayo sa isang proud Pinoy moment. Ang ating phenomenal box office queen, Catherine Bernardo, my bebe, magkaka-wax figure na rin. On Cloud9 nga ngayon si Kath dahil lalo't isang karangalan ang magkaroon ng wax figure sa pamosong International Gallery ng Madame Tussauds sa Hong Kong. Siya na nga pong ika-6 na Pilipinong magkakaroon ng sariling wax figure. Sumunod siya kina Pia Wurtzbach, Manny Pacquiao, Catriona Gray, Ann Curtis at Lea Salonga. Sa 2026, inaasahang ma-display ang kanyang wax figure. It inspires. It means so much to me because one, it inspires me, to do more. Kasi pag nakita mo yun, parang magpa-flashback sa akin yung journey na napagdaanan mo yung ilang years na yun when I started when I was 6 and now I'm 29 and then nangyari to. Yung proseso na pinagdaanan mo to deserve that, wax figure. Wow! Congrats, Kat! Stone! Grabe! Iba na si Ate Kat. Uy, ano talaga yung Madame Tussauds din? Social yan. Class yan. World class. Pag ikaw napasama sa wax figures niyan. Oo. I will tell you a very, very good trivia. Nung si Madame Lea Salonga, sa sobrang gusto ng Madame Tussauds na talagang on point talaga, makeup, hair, ganyan. Nung pinaka-original na ginagawa niya, yung makeup artist kong si Kusi Ho, had to fly. Yes. And had to be in a meeting with them to tell them the briefing, ito yung dapat ganito itsura. Kasi nga, gusto nila yung pinaka-exact talaga. Kaya ikaw, magugulat ka, di ba, pag nasa Madame Tussauds ka, uy, grabe, para talaga. Ako, nung nalala ko sa New York, nakita ko sila Carmelo Anthony, yung mga chef sports ako, Beckham, The Rock, sabi ko, uy, kamukhang-kamukha talaga, di ba? Yung talagang isa sa mga goal sa buhay, pag may wax figure na ako, big sabihin, I've made it. Diba? Ngayon, Magpawayan ka muna ngayon.
Ngayon, magpa-wax ka lang muna para mabawasan yung buhok. Kunin niyo po yung kailangan makuha ang buhok natin. Ngayon mag-floor wax ka na. Pwede. Mag-ano muna. Classic. Bagay ba dyan? Marami sa mga kapatid natin, maaaring kayo. Naka-floor wax dyan. Uy, taga-bunod ako sa amin sa Classroom, yes. Room assignment. My Ayos ba? Kailangan may kamay pa din ito eh. No? Kaya naman pala sexy nito katabi ko. Kasi pag nagbunot, ganon. Samantalang pag nagbubunot ako, Paano ka? Magbunot? ganyan. Nagkakumakayod na. Pero congratulations. Congratulations, Dad! So proud of you. And to the Madame Tussauds organization, Dimples Romana should be next. I am waiting for it. Alam mo, hindi ko kukonte niya. Manifest natin. Pati gusto ko yung, Daniela Mondragon na, naka-red dress. Pwede, nakapula. Ganun. Lahat tayo magpa-transform. Tapos may maleta. May maleta, may maleta. Lahat kami pupunta doon, ha? Kapag unveiling na naman. Sige. Tapos syempre ikaw ang opening na kakanta. Gusto mo? Na may sayaw ng floor wax. Marami natin mga tagaw. Okay, 5:38 na po ngayong Webes, mga kapatid. At matapos nga ang ilang trending update na yan, eto na ang ilang pang hinanda po namin para sa inyo ngayong umaga. Gusali ng DPWH sa Quezon City nasunog kasunod ng mga issue sa flood control. Insidente, pinagsususpetsahan sinadya ng ilan. Department of Education magpapatupad ng wellness break para sa mga guro at mag-aaral. At sa showbiz, aktres na si Sunshine Cruz muling umalma sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanyang pamilya. Para naman power kung power ang ating Thursday morning, si Laila lumarga ng maaga para makizumba. Galaw-galaw tayo mamaya, mga kapatid. Advocate at singer na si Abby Asistio bibisita sa atin ngayong umaga para sa isang masayang Thursday jamming. Abangan siya live na live. Good morning mga kapatid. Ito na po mga mainit na balita sa Frontline sa umaga. Nasunog ang gusali ng DPWH sa Quezon City. Suspetsa tuloy ng ilan. Baka raw sinadya ito para masunog ang mga ebidensya sa flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang gusaling ito ng DPWH sa Quezon City. Positive alarm. Location DPWH building. Sa malayuan, kita ang lawak ng pinsala. Sa malapitan, kitang nagmula ang sunog sa gusali ng Bureau of Research and Standards. Nangyari yan pasado alas 12 ng tanghali. Sa tindi, 12 ng fire truck ang kinailangang rumesponde. Nasa 2 oras din ang itinagal ng sunog. 2 ang nasugatan. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog nang sumabog ang isang computer sa loob ng Materials Testing Division. Wala pong documents pertaining to the issues na yung pong pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagko-conduct ng research. Nangyari rin ng sunog habang nasa Senado ang ilang opisyal ng DPWH. I just want to know what is there in the DPWH Quezon City office that was burning a few hours ago. Ano ba laman doon? I hope it is not arson. Kinumpirma naman ni DPWH ASEC Melody Villar na ang nasunog na gusali ay ang regional office ng DPWH Mimaropa kung saan dito ginagawa ang testing ng mga materyales. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Dito po tinitest. So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site. Testing site. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. So, but most of it naman po nasa database na ng Central. Okay.
Ayon naman kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. na nasa pagdinig din, tumatanggap ng 1% kickback sa mga proyekto ang nasunog na gusali. With due respect to that office, as per testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the DPWH, where voucher is 1%. So the 1% documentation is gone. Sa Mimaropa, matatagpuan ang probinsya ng Mindoro na nabulgad din sa Senado na may talamak na GUS at substandard flood control projects. Pero ayon sa DPWH, walang dokumentong may kinalaman sa flood control scandal ang nasa loob ng nasunog na building. Pero ayaw pakampante ni Ombudsman Boying Remulla. Pinaiimbestigahan pa rin daw niya ito sa NBI at BFP para malaman kung sinadya ang sunog para mawala ang mga ebidensya. Disturbing that in a place like Quezon City, masusunog yung records sa isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan mangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Dalawa naman ang nasawi sa pagsabog at sunog sa iligal na pagawaan ng mga paputok sa Bulacan. Yan at iba pang insidente ng sunog sa Frontline Report ni Gary De Leon. Ito po, sumabog po. Wasak na wasak po yung bahay na pinagagawa ng paputok po. Halos kahoy at yero na lang ang makikita sa iligal na paggawaan ng paputok na ito sa North Sagaray, Bulacan. Sumabog ang mga paputok sa lugar na nagdulot din ng sunog. Kita sa drone shot video ang lawak ng pinsalang iniwan ng pagsabog. Ito po, wasak po. Napakalayo po niya pero po ang wasak po. 13 bahay na nasa paligid ang nawasak din ng pagsabog. Kwento ng mga residente, inakala nilang nagte-testing lang ng paputok sa paggawaan. Dumami na, datatatat gumagano na siya. Tapos nung biglang may sumabog na. Pagsabog, may pahinga na konti, sumabog na naman. Tapos pahinga uli, sumabog uli ng napakalakas. Akala mo talaga lindol. 2 ang nasawi, kabilang isang trabahador sa iligal na paggawaan ng paputok at isang binatilyong nagbabantay lang ng lamay ng kanyang kapatid na tabi lang ng paggawaan. Natutulog lang po yan kasi galing po sa lamay. May kapatid po kasing nakaburol. Doon sa lugar? Opo. Ngayon nga po yung kabaong ng kapatid, durog-durog pa po yun sa lamin. Nandito tayo ngayon sa ground zero kung saan naganap yung malakas na pagsabog. Sa aking likuran, makikita pa yung mga parte ng mga pampasabog na naiwan, kagaya ng mga plapla at mga Judas belt na ginagawa nga na illegal na paputok. Habang dito naman sa aking likuran din, makikita na halos wala ng mga bahay. Halos na zero na matapos nga sumabog at umabot dito sa mga kabahayan dito rin sa lugar na ito. 5 naman ang sugatan, kabilang si Jeffrey, na natutulog lang nang mangyari ang sunog. Yung mga mag-iina ko nga po, nanak ko akala ko lang po nung sumabog, akala ko ginuguno na yung mundo, baka ako mabulala ko rin sa sakit pala. Base sa investigasyon, 4 na taon na raw gumagawa ng paputok ang iligal na paggawaan at pagmamayari ng negosyanteng taga Tondo, Maynila. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng pagsabog. Isa ring sunog ang sumiklab sa Barangay San Benito, Dinalupihan, Bataan. Kita ang makapal na usok mula sa nasusunog na iligal na imbakan ng langis. Nadamay din sa sunog ang 3 sasakyan, kabilang isang oil tanker truck na may 5 diesel at 2 motorsiklo. Natupok din ang isang transformer ng kuryente, kaya pansamantalang nagka-brown out sa mga kalapit na lugar. Sa pag-iimbestiga ng BFP, nabisto rin ang katabing iligal na imbakan ng mga langis. Iniimbestigahan pa rin ang pinagmula ng apoy. Sa drone shot na ito nakuha sa Barangay Rosary Heights, Cotabato City, kitang nilalaman ng apoy ang 3 bahay, 5 pamilya ang apektado. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials sa mga bahay. Ayon sa pamunuan ng barangay, nagsimula ang sunog mula sa isang residenteng nagsusunog ng mga egg tray sa lugar. Wala namang nasawi o nasaktan. 2 bahay naman na nasunog sa Barangay Wawa, Taguig City, 3 pamilya na wala ng tirahan. Walang nasaktan o nasawi sa sunog. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa iba naman pong balita, walang pasok sa mga pampublikong paaralan mula October 27 hanggang 30 para po sa wellness break ng DepEd. Alinsunod daw ito sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng pagkakataon ang mga guro at estudyante na makarecover mula sa malatrang kasong sakit at epekto ng mga nagdaang kalamidad.
Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, kailangan daw ito dahil maraming guro at estudyante ang apektado ng lindol at bagyo o tinamaan ng sakit. Magbabalik po ang klase sa November 3 pagkatapos ng undas. Patuloy na nga pong minomonitor ng Pag-asa ang panibagong sama ng panahon dulot ng bagyong Salome. Alamin na po natin ang latest sa bagyo at kung magtutuloy-tuloy ba ito hanggang weekend. Kasama po ang ating resident meteorologist weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Biyernes. Patuloy nga nating binabantayan ito pong bagyong Salome na dumaplis. At hindi naman po naglandfall pero dumaplis o dumikit o dumaan ang napakalapit dito sa areas ng Batanes. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa mga katubigan na malapit sa Batanes. Bahagya pa po yung lumakas at nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 65 km/h. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 90 km/h. Ito pong bagyong Salome ay patuloy na kumikilos pa-subsub o pababa sa bilis na 20 km/h. Yan po ay pa-south-southwest. Ito pong bagyong Salome ay nandito po sa extreme northern Luzon. Ang easterlies po nakaka-apekto sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. At ito namang intertropical convergence zone ang nagpapaulan po sa ilang bahagi ng Mindanao. Ito pong bagyong Salome ay inaasahan natin na bababa pa at didikit dito sa areas ng western section ng Ilocos Norte at maaari pa pong lumapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa mga susunod na oras, yan po ay posible pang humina or maaari bumalik po yan sa tropical depression category dahil doon sa interaction niya dito sa ating northeasterly wind flow. Maliban dyan, aasahan din po natin na posible po itong malusaw bukas or bago pumasok ang weekend. Pero ganun pa man, ito pong bagyong Salome ay nagdadala na po ng mga posibleng malalakas sa pagulan at malalakas sa bugso ng hangin, particularly dito sa extreme northern Luzon, kasama po dyan ang areas ng Batanes. At habang bumababa po yan, patungo naman dito sa area ng Babuyan at itong Ilocos Norte, maaari din po tayo makaranas ng mga malalakas na pagulan dyan na minsan may kasama pong pabugso-bugsong hangin. Ito pong bagyong Salome ay malayo naman po dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng ating bansa, kaya patuloy po tayo makakaranas ng mas maliwalas sa panahon dito po sa malaking bahagi ng Luzon. Maliban lang dito sa areas ng Mindanao na kung saan mas maulap po ang ating panahon at posible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms dahil sa epekto ng ating intertropical convergence zone na nag-i-extend din po dito sa areas ng Western Visayas, kasama po dyan ang Negros Island region. So asahan pa rin po natin ng mga posibleng thunderstorms dyan. Although minsan sumisilip naman po yung ating araw, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng pagulang dulot ng mga thunderstorms o malalakas na buhos ng pagulan dulot ng mga thunderstorms. Mas maliwalas naman ang panahon natin dito sa Luzon na kung saan easterlies pong nakaka-apekto, na kung saan magdadala rin po yan ng mas mainit at malinsahang panahon, lalong-lalo na po sa tanghali. Pero pagsapit po ng hapon, tumataas po yung ating tsansa ng mga pagulan at mga posibleng thunderstorms. So maghanda rin po tayo dyan. Mag-extend po yan or magpapatuloy po ang mainit at malinsahang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang mga kabundukan dito sa areas ng Cordillera. Dito naman po sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maliwalas sa panahon ngayong umaga, lalong-lalo na hanggang tanghali. Mas mainit po ang panahon natin Pero again, posible pa rin po yung ating mga dagliang pag-ulan tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Kaya ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payo. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:49 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 5:32 ng gabi. At yan po muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Huwebes ng umaga. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin. 10 minuto po bago mag-alas 6 ngayong Huwebes ng umaga sa pagbabalik ng Frontline sa umaga, mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ila-livestream na simula sa susunod na linggo. Dating kongresista ng Quezon City, handa raw magsiwalat ng kalakaran sa flood control projects ayon kay Ombudsman Boying Remulla. At singling juke boss Jessa Zaragoza, inirelease na ang bago niyang single na Ang Sakit. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Frontline sa umaga. Mga kapatid, dininig na ang panawagan ng taong bayan dahil simula po sa susunod na linggo, ila-livestream na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga pagdinig nito kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Nasa Frontline ang balitang yan, si Mean Los Baños.
we have Honorable... Sa wakas, mabubuksan na sa publiko ang mga investigasyon sa umano'y laganap na korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Simula sa susunod na linggo, ila-livestream na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mga pagdinig. Isang desisyon na matagal nang hinihiling ng mga mambabatas at ng sambayan ng Pilipino. Inanunsyo ito ni ICI Chairperson at retired Supreme Court Justice Andres Reyes sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure, but we will already shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream next week. Simula pa noong September 11, nagsasagawa na ng mga closed-door hearings ang ICI. Ibinunyag ni dating DPWH Secretary Babe Singson na hindi ka panipaniwala ang lalim at lawak ng korupsyon sa mga infra projects. The legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang haba ho ng proseso. As compared, you may want to consider as compared to the two gold standards of anti-corruption, which is the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. Sumang-ayon dito si dating Senate President Franklin Drilon na ang culture of impunity ang tunay na ugat ng problema. It cannot be denied that our people today are angry. They are angry because of what they see to be the massive corruption in government. Kaya naman halos buhos ang papuri mula sa mga mambabatas matapos ang desisyon ng ICI na i-livestream ang mga pagdinig. Ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos, kung may livestream, wala nang haka-haka. Dagdag pa ni Akbayan Representative Chel Jokno, karapatan ng publiko na makita ang takbo ng investigasyon, lalo't buwis nila ang nilustay sa mga proyekto. Sabi naman ni ML Party List Representative Laila de Lima, sa wakas, hindi na lang ICI ang mag-iimbestiga, kundi kasama na rin ang taong bayan. Ikulong daw ang mga kurakot. Sumang-ayon din si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Importante raw ang transparency sa investigasyon ng flood control scandal. Kasabay ng usaping ito, patuloy namang tinatalakay sa Senado ang pagbuo ng Independent People's Commission. May 5 miyembro ang komisyong ito, isang retired justice, isang forensic accountant, isang engineer-arkitekto, isang NGO representative at isang akademiko sa public administration o economics. Ang Pangulo ang magtatalaga ng mga miyembro at iniatas na tapusin ang mga investigasyon sa loob lamang ng 60 araw. Ang resulta, isusumite sa Presidente, Kongreso at isa sa publiko sa bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Isang dating kongresista naman ng Quezon City ang handa raw magsiwalat ng kalakaran sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na tumutulay para sa naturang congressman. Tumanggi si Remulla na pangalanan nito pero handa raw ang dating congressman na ituro ang iba pang sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Susuriin naman daw ito ng mabuti ni Ombudsman Remulla. Makikipagpulong din siya sa Sandigan Bayan para pag-usapan ng proseso sa restitution o pagsasauli ng nakulimbat na pera. May nagsabi rin daw kay Remulla na may mga mambabata sa gustong tahimik na magsauli ng pera. May mga congressman daw na gusto lang nilang manahimik at hindi na nagagawin ulit, magsasoli pa sila sa mga contracts na kung saan nag-contractor sila. Marami naman ganun. That's why we want to lay down the mechanics in the Sandigan Bayan. We should seek the court's clearance para matapos yan. May bago tayong kantahin sa video. Okay, nilabas na kasi ng ating singling jukebox at karaoke queen, Jessa Saragosa, ang newest single niyang Ang Sakit-Sakit. Ang sakit-sakit naman ng ginagawa mo, pinaasa-asa na galing ako. Nakipag-collab si Jessa sa renowned Pinoy composer na si Benny Saturno para sa kantang yan. Inalay ni Jessa ang single sa lahat ng sumobra ang pamamahal at labis na nasaktan. Uy,
Mapapakinggan na ang sakit-sakit sa lahat ng music streaming platforms. Umalma naman po ang aktres na si Sunshine Cruz sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanyang pamilya. Base sa kanyang Facebook post, kabilang dyan ang mga haka-hakang buntis ang isa sa mga anak ng aktres at ang ama raw ay ang boyfriend niyang si Atong Ang. May mga kumakalat din daw na binubugbog sila at meron silang pag-aari na mansyon sa isang sekretong village. Giit ni Sunshine, fake news lahat ng yan. May mga napapaniwala raw ng kasinungalingan na yan. Say pa ni Sunshine, no to fake news. Nakikipag-ugnayan na rin ang aktres sa kanyang abogado kung ano ang legal na hakbang na maaari nilang gawin laban sa mga nagpapakalat nito. Traffic update naman tayo mga kapatid. Silipin po natin ang lagay ng trapiko at mga commuter ngayong umaga. Kasamang ating traffic tito na si Tito Mondi Lopez live mula sa Katipunan. Tito Mondi, maayong buntag ranong kamarami na aba ang mga biyahero dyan? Maayong buntag, Inday. Inayog, nakatulog ka. Ug tarong, nakaon ka na lab. Eto na, Team Commute, kaway-kaway, sabay. Eto na, nandito nga tayo sa may Katipunan. Nagkaon ka na lab, hindi. Eto, kita nyo naman. Eto yung mga papilang papuntang UP Campus. Ayan, hello po, kaway po, good morning. Ayan, kaway. Yan, good morning, ayan, salamat po. At kita nyo naman, ito yung pila nila. Itong pila nila, nagsisimula na alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. At ito, may mga tumatawid. Yung mga tumatawid natin mga kapatid, yan yung mga papuntang LRT Katipunan na sinakyan ko kanina. At ito naman mga sasakyan, ito yung truck na nakikita yan. Yan yung mga galing Commonwealth at piya tayo dito. Ayan. Nakahinto lang sila kasi may traffic lights. Pero wala namang masyado pang traffic ng gantong oras. At dito naman tayo, papunta naman tayo dito. Papunta naman tayo dito. Hanapin niyo ako, hanapin niyo ako. Sige. Ito na. Nakapin may cameraman. Ito, yung papuntang UP. Pakita natin, napakaluwag. Ang luwag. Pwede pa tayong tumay. Sir, good morning. Di ba? Ito, sakto. Sir, commute saan tayo? May truck. Commute saan, sir? Sir, commute sa po. Mondi Lopez po na good morning kapatid. Ano pong pangalan po nila? Don Mac po. Ano pa nyo, sir? Don Mac, sir. Sir, Don Mac. Yes po. Bakit Don Mac? Mayaman ba, Don? Hindi po, kasi marami na pong basaray ko. Dahil na sa oras kayo mabiyahe? 5 a.m. po. Ano po? 5 a.m. po. 5 a.m. Sir, itong papunta sa may, sa UP, medyo traffic ka ng oras, banda? Mga, quarter to 7 po. Mukhang may kausap pa kayo si Maylab. Asawa ko po yan, sir. Ba't nyo na si Maylab? Binabati nga po pala si Labin Mendoza ng Holy Spirit. Love you, biyaya ko. Ayan. Nagalmusal ka na ba, sir? Sakto. At may truck. Bakit palagi may truck dito? Papalas ko kayo palagi. Ayan, sir. Sakto ito. Bunot ka, sir, sa akin. Bunot. May palmusal ako sa iyo. Bunot. Saan mo bunot, sir? Asa lahat, sir, eh. Ayan, sir. Ayan. Oops! May pandesal. Parang hindi ka masaya. Hindi ka ba masaya? Sir, po ko dyan ako. Meron pa ako sa'yo. Ito, pabe naman. Nagkabiyahe ka na ba? Di ba? Isang biyahe pa lang. Isang biyahe. Sir, bibigyan kita ng, eto na. Sukli ko to sa pamasahe, personal. Sir, 100 pesos para sa'yo. Di ba? Okay ba yan? Sakto mo na, sir. Dahil nagbayad ako, sasakay na ako sa'yo. Yan muna ang ating morning biyahe update. Sakto, sir. Hatid mo lang ako, sir, pa TV5. Back to you, my love, Inday. Grabe, may palab si Tito Monde. Shoutout pala sa jeepney driver ko na Lolo Jerry. Ingat po sa biyahe. Kaya maraming salamat, Tito Monde Lopez. Abangan po mamaya, 2 grupo ng mga lasing sa Talisay City, Cebu, nagrambulan. At sa Larga, makikisaya at makikisayaw si Lala Laila kasamang Zumbarkada South ng Marikina. So on the go, sisig pero leveled up. Presenting Sisig Steak. I-ready na ang rice sa pagtikim ni Eat Girl Maui mamaya. Huwag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!
Babalik po ang Good Morning Kapatid. 4 na minuto, makalipas po ang alas 6. Mayong buntag sa mga kapatid nating Bisayang nakatutok ngayong umaga. Sa frontline sa umaga, nagrambulan po ang grupo ng mga lasing sa magkahiwalay na mga fiesta sa Cebu. Ang isa sa mga rambol, nag-ugat lang daw sa busina. Naasa frontline ng balita si Jana Roa ng News 5 Visayas. Bakbakan sa fiesta, 2 lalaki ang nagpalitan ng suntok. Pero nakiresback ang kanilang tropa, kaya nauwi na sa rambol. Ganito tinapos ng 2 grupo ng mga lasing na lalaki ang piyesta sa Barangay Poblasyon, Talisay City, Cebu. Natigil lang umano ang gulo nang may umawat sa kanila. Isang party po is nagalit kasi binusinahan sila. At the same time, kaya yun nagrambulan. Pero kahit tapos na ang rumble, hinanap pa rin ng mga pulis ang mga sangkot. Voluntaryo naman silang sumuko at nagsorry. Sa aking mga kasamahan, humihingi ako ng pasensya. Humihingi ako ng tawad sa iskandalong nagawa namin. Hindi rin namin inasahan yon. Humihingi lang ako ng tawad. Napakalaking kawalang galang yun sa Talisay. Sisikapin namin na hindi na yun maulit. Pero kahit bati-bati na sila, inireklamo pa rin sila ng alarming scandal ng Talisay Police. Sa Rambol din nauwi ang piyesta sa Barangay Labangon, Cebu City. Meron 3 lalaki laban sa isa. Meron namang nagsusuntukan. Nasira na nga rin ang isang tindahan na nadamay sa gulo. Natigil lang din yan nang may umawat. Napag-alamang lasing ang mga lalaki at nagmitsa umano ang away sa selos. May isang lalaki na nagpayo lang sa mga binata. Hindi naman niya inakala na siya palang sasapakin. Lasing na kasi sila noon at parang uminit na ang ulo nila. Ayon sa barangay, dayo lang umano ang mga sangkot sa gulo at agad ding nagsialisan matapos ang pangyayari. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Roa, News 5, Visayas! Arestado naman ang isang sekyu na nanghablot ng wallet sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Nabaon daw ang suspect sa utang kakasugal kaya nagnakaw. Nagbabalik si Jana Roa ng News 5 Visayas. Sa kuha ng CCTV na ito sa kalsada ng Barangay Gunob sa Lapu-Lapu City, makikita ang paglabas ng babaeng yan sa ospital papuntang bakery. Sa kabilang lane, makikita ang isang rider na nakasuot ng puting t-shirt. Huminto siya sa tapat ng bakery kung saan bumibili ang babae na para bang may hinihintay. Ilang saglit pa tumawid na ito papunta sa babae. Halos 1 minuto rin ang itinagal bago makita sa video ang kanyang pag-alis. Hindi na nakagip sa CCTV pero ninakawan na pala ng rider ang babae. Agad namang nag-report sa barangay ang biktima. Parang nashock siya, tumakbo siya dito sa barangay para humingi ng tulong. Hindi masyadong makita yung mukha niya kasi naka-helmet siya eh. Yung plate number lang talaga ang natuntun namin. Ayon sa biktima, nasugatan pa siya nang itinulak umano siya ng suspect saka kinuha ang kanyang mga gamit. Nahulog at nabasag ang kanyang cellphone habang natangay naman ang kanyang pitaka na may lamang 500 pesos. Agad namang natunto ng suspect sa tulong ng mga CCTV sa lugar. Napag-alamang isa pala siyang security guard sa isang resort. Inamin naman ng suspect ang krimen. Dahilan niya. Sorry kayo, ma'am. Pauwi na sana ako, pero ikaw ang nakita kong magagawa kong target. Kaya pasensya talaga. Ang sugal kasi ang dahilan kaya ako nagkautang-utang ngayon. Kala ko masusolusyonan ko ang problema ko kung magnanakaw ako. Pero lalo lang itong lumala. Ayon sa mga otoridad, dati nang nakulong ang suspect dahil sa pagnanakaw. Sa ngayon, pansamantala siyang nakalaya tapos magpiyansa. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Roa, News 5, Visayas! Usapang sizzling sisig naman po tayo this Thursday morning. Ang ating Eat Girl na si Mau Yaba may nadiskubreng upgraded version ng traditional sisig sa Pasig. Mau, anong sisig ba yan with a twist? Nako, Mama Dims, good morning! Alam niyo na, pag-usapang sisig, buhay na buhay ang ating dugo. Good morning po sa ating mga kapatid. Tama ka, Mama. Sisig steak ang kanilang specialty dito. Pero hindi lang itong basta-bastang sisig steak kasi ang catch dito,
Murang-mura, pero premium quality ng steak ang meron sila. So malalaman natin kung magkano nga ba ang presyo at kung paano siya gawin. Sakto ang timing yun. Nasa kaligitnaan kami ng paggagawa. At kasama ko ngayon si Miss Chriselle. Hi po, good morning po sa lahat na nanonood po sa amin. Ayan, good morning Miss Chriselle. Thank you for having us. Sakto nga yung timing nyo. Ito, nagsisizzle na kami. Nag-start siya sa tokwa, butter. And then po may sibuyas po tayo at siling green and nag-add po tayo ng tokwa po. Okay. Para po mazizaw po. Ayan, napagtrabaho ko dito ay hiwa ng kanilang steak. Ito yung tinatawag nyo? Rib eye steak. Rib eye steak na very premium. Ang maganda dito mga kapatid, from Brazil pa talaga nila to kinukuha. Yung, kumbaga yung supplier nila, Brazilian type of steak, right? So, isipin nyo, premium, pero ang inyong sisig nagsisimula sa magkano? 285 lang po. 285? Yes po, And with rice na po. Malaki-laki yun. Pwedeng i-share yun, ano? Ayan. So, ginagawa na ngayon ni Miss Chriselle. Ngayon, ang next step ay? Ayun na po yung susunod. Ayun, sige. Ito. Yung Actually, nakamarinate na po siya within 24 hours po dapat para mas masarap po siya pag yung lasa. No, talagang nakadikit yung lasa. Ayan. So, may mga diligay na timpla dyan sila Miss Chriselle. Ayan. Wow! Ang bango! O, diba? At least may ambag tayo today, mga kapatid. Talagang naghiwa tayo ng kanilang mga karne at steak dito. This is their rib eye steak. Yun yung masarap. Kasi pag rib eye, may mga konting taba. Yes. Tama ayun po ba? Po talaga yung nahanap ng mga Uy, ako rin yun ang gusto ko eh. Okay, so mga ilang minutes natin itong isi-sizzle? 1 to 2 minutes lang po. Okay, ayan. So, pag ganyan, dapat lutong-luto. Hindi naman po, yung sakto lang. Yes po, sakto lang. Kasi pag masyado pong matagal, titigas naman. 1 So, to 2 minutes lang. meron siya mga kapatid, parang technique, hindi pwedeng basta-basta lang iluluto. Yes po. So, ayan, nakikita kong almost luto na siya, no? Ayan. Okay. So, after nyan, ito napakita natin yung finished product. Ito na. Ganyan ang magiging itsura niya after you get the doneness or the luto that you like. Nilagyan na po siya ng egg. Then after po na, lalagyan po natin po ng sauce. Wow! Yung sauce niya, anong sauce po yan? Special sauce po siya ng na kayo nagtimpla. Okay, special sauce ng Sea Kitchen. Okay, ay, ang bango. Uy, grabe. Ngayon pa lang natatakam na ako. Wow, tingnan nyo po mga kapatid. Tingnan nyo naman. Oh, may tokwa, merong steak na from Brazil. Tapos merong sibuyas, meron din tayong siling haba, at meron ng special sauce nila. At syempre, eto na. Hindi lang kasi sizzling sisig ang meron sila dito, no? Kumbaga, sizzling sisig steak. Meron pang iba-ibang klaseng steak na mamaya po pag-uusapan natin. Pero marami pa akong gustong malaman sa mga lalo sa mga nakahain dito sa harap natin. Gusto ko rin pong tawagin, mga kapatid, tawagin po natin si Cha, ang isa sa mga owners po dito sa Sea Kitchen. Hi, Cha! Hello, ma'am! Gabatiin ang ating mga kapatid! Hello, good morning, mga kapatid! Ayan, bali sila po yung owners dito, no? Buti naisip niyo po na talagang premium steak ang gamitin. Yes, usually kasi pag sisig, traditional is yung chicken at pork. And then, in-upgrade namin sa idea na yung steak gawin namin Brazilian. Pero ang importante doon, affordable. Yes. Magkano po nagsisimula? 285. 285 again. Sa mga kapatid natin, nakakatutok pala. 285. Okay, excited na ako. Amoy pa lang parang gusto ko na talagang mag-start. Pero syempre, ang ating umaga ay hindi kompleto dito sa On The Go pag walang Tikim Squad. So, Tikim Squad, pasok! Hello! Good morning! Anong name nila? Vivian and? Ayun, Vivian and Jowa. Okay, ito yung mga platito natin. Ako, first time kong titikim. Kuha na po kayo ng inyong kutsara tinidor. Ito nga ang kanilang napaka-bango na sizzling steak. Okay, try it. Mauna na po ako, ha? So, ayan. Oh my gosh. Yung sauce pa lang niya, may kasama ng sili. Parang, ay, sobrang init nito. Good luck. Sige, kain po kayo. Sabay-sabay tayo tumikim. Okay, ayan, nakikita nyo talaga na meron siyang sauce, meron siyang steak na umuusok pa. Tapos yung sili kasi ang maganda dyan, hindi siya ganun kaanghang. Sakto lang. Okay, good luck. Tatry natin kahit sobrang init. Wow! Yung steak na peppery. Yes. Mapaminsa, yung spice niya, saktong-sakto, ang sarap ng lambot, ang sarap ng lasa.
kahit yung sauce nyo, ang sarap ng mix. Ano po yung sauce nyo? Yung kung pwedeng sabihin lang na details about the sauce, ano pong klaseng sauce ito? Actually, secret sauce, pero yan ay may halong cilantro. O yung pala yung parang may natitikman akong cilantro taste nga. Napakasarap! Tapos ito, kung tutuusin, pwede ko pa siguro talaga ng kalamansi kung gusto ko. Kalamansi, toyo, at i-partner sa rice. Maraming rice. Okay, daanan din natin, mabilisan po. Bago ko iparate sa inyo, kakain lang kayo dyan. Ano pa po yung ibang nandito sa atin? Ayan, meron kaming dinuguan steak at saka yung aming special sisig with mashed potato. And then yung isa naman yung aming sisig pasta. Wow! And then the rest, isa naman, yung classic namin, yung Brazilian rib eye. Okay, and again, yung ito magkano naman to? 299. Ha? 299 lang yes, yan? premium na. Grabe, mga kapatid, sa makita 299 na premium steak from Brazil with rice na and gravy. Tapos ito, nachos. At saka yung aming express steak, yan. Yes, okay, panalo. At saka, only gravy, and then may drinks na yon yung dito. Ito mga to. Wala pa po siya. Wala pang drinks, pero may mga drinks din kayo dito. Okay, so meron din kayong coffee dito na iba't ibang klase. Okay, excited na ako mga kapatid kasi kung ako ay paparate nyo dito, ang rating ko dito 5. Okay, kasi unang-una, yung quality, yung presyo, perfect na perfect, bonggang-bongga, afford. Kumbaga kung tight ang budget mo pero gusto mo mag-steak, pwedeng-pwede. Pero mas importante malaman ang rating ng ating mga Tikim Squad. Start tayo sa inyo. Anong rating nyo? 1 to 5, 5 being the highest. 5 din. 5 kasi anong comment mo? Kasi sobrang ganda ng quality ng steak. Tsaka sobrang lambot din. Tsaka nagbayad siya na ibang sisig. Ayun. Okay, kayo sir, anong rating nyo? 1 to 5? Ako naman, ang rating ko is 5 because ano siya, it's unique. Hindi mo siya makikita sa mga ibang places. Oo nga. Diba kasi alam nyo, pag usapang steak, usually nai-intimidate tayo, diba? Na ay, mahal yan. Nasa 500 above yan. 700. Tama. Oo, Diyos ko, pag sa mga restaurant talagang mga high-end, 1,000 above. My gosh. Okay, at least ito nakakatuwa. Nagsisimula again sa 285 pesos. And like I said, good for sharing po ito mga kapatid. Okay, excited na ako kasama ang ating mga kapatid na tikman at i-try ang inyong mga masasarap na Brazilian steak dito. Saan po kayo mahanap siya at paano? Mahanap niyo po kami dito sa Pasig, located at 22F Caruncio Street, Barangay Canyugan, Pasig City. And pwede rin po kayong mag-order through page namin sa Sea Kitchen at saka ma-assist namin kayo for that delivery. Ayun. So, nagdi-deliver kayo sa Metro Manila. Yes po. So, marami naman kayo pwede pag-delivera. Meron naman. At syempre, pwedeng mag-dine-in dito. Yes, pwede po mag-dine-in. Family, friends, at lahat ng tropa ko. Ayun. Store hours po? 3 p.m. hanggang alas 11 ng gabi. Okay. 3 p.m. hanggang alas 11 ng gabi. Ay, nako, sobrang sarap. Mga kapatid, I love it. 5 ang rating sa akin ito. Cha, thank you so much, Miss Christian. Maraming salamat. And Tikim Squad, thank you so much for this morning. Ayan, mga kapatid, alam niyo na ha. Uubusin muna namin to, but for now, back to the studio. Mawala mo, ang sarap-sarap ng sisig steak na yan. And I'm so sure mas masarap yan dahil may Tikim Squad kang kasamang pagsaluhan yan. Maraming salamat, Maui, live na live from Pasig City. At eto naman mga kapatid, gising na at tawagin na ang buong barkada dahil makikisaya at makikisayaw si Laila. Kasama ang Zoom Barkada South ng Marikina. Laila, tapos na ba kayong mag-stretching dyan bago sumayaw? Oh, ito! Sumasayaw pa rin kami! Dahil Fatima! Yes! O, di ba? Bongga-bongga lang! Ito yung mga taga-ka-Zoom Barkada ko dito sa Marikina. Actually, itong grupo na to, ang tawag sa kanila, Inday Fatima, ay ang Marikina Zoom Barkadahan South. O, di ba? Kausapin natin ang ating contact person. Ayan, kasi alamin natin gaano karami, gaano kadalas nila ginagawa at bakit nila ito ginagawa. Bukod sa gusto nilang lahat maging fit and healthy. Dahil alam naman natin ngayon, di ba, uso yung mga sakit-sakit, yung mga flu-flu na yan. And one way para makombat natin yan ay ang malakas na katawan at resistensya. Kausapin na natin si Ma'am Deborah! Good morning, Ma'am Deborah Rivera! Ayan,
po tayo, madam. Bakit po importante? Benefits po natin to para sa ating mga katawan. Lalo na marami kaming mga senior na kasali. Kailangan talaga, nawawalan sila ng stress sa buhay. Basta nandito, enjoy lang. Ayun, ako rin nag-enjoy na, kaya lang di talaga ako magaling. May pag-ganon-ganon pa sila eh. Oo, kaya lang, ayun, parang wala lang po. Wala talaga akong kembot sa katawan. But anyways, ma'am, ilan yung mga senior citizens natin na nandito? Marami po kami. Siguro mga nasa 30s ang senior. Sa loob ng isang araw? Marami po. Sa ilan? Mga 80s to 100, ganun. Wow! Pero pinakamababa namin, 60. Okay. Ano daw yung mga benefits ng mga kasama mo dito sa kanilang pagzuzumba? Ano yung nakukuha nila? Masaya sila, nandito. Okay. Aha. Nalalaglag ang mic ni Madam. Sayang ang ganda. Ayan, yan. Sige, ma'am. Ano po yun? Ano yung benefit? Dito tayo, ma'am. Dito tayo. Ayan. Baka mataba. Ano daw po yung benefit? Marami po rito kasi yung mga matatanda, syempre minsan mga ano na rin sila, na-stress sa buhay. Nandito sila. Andiyan po ba yung mic nyo? Okay. Ayan. Sige, ma'am. Ano po yun? Natatanggal yung stress nila. Opo. Saka dito talagang masaya sila. Marami pa silang namimit na mga kaibigan. Pagkatapos sa ibang lugar. Pagkatapos po ng Zumba, ano ginagawa? Pagkatapos po ng Zumba namin, kainan ako! Yes! That's what I came for! Ma'am, tanong! Effective ba para sa inyo na kayo ay nagzuzumba or nag-exercise to combat yung ating mga nararanasan, mga sakit-sakit ngayon? Dami kasi puso na ngayon parang mga flu, di ba? Oo. Kaya lang, okay lang po sa kanila kasi nasa pag-iingat lang din po naman. Sinasabihan ko sila kung ano sila, mag-ingat din sila sa sarili nila. Hindi po kailangan na andito may sakit sila, may sipot. Tingin muna. Pero pag kaya, okay lang. Ayan. At saka, importante na bukod sa exercise, healthy din ang kinakain. Tama mo ba? Opo. Saka yung mga kinakain, healthy rin. Okay, ma'am Deborah, I'm so feeling this. Okay, question, madam. Pwede po ba kaming makizumba kahit hindi kami taga Marikina? Opo. Pwede po kayo mag-join dito. 6 to 7 a.m. Monday to Friday po kami rito. Lahat po welcome. Lahat welcome. Yes. Diba? Para mas marami pa. Yung ating mga magzuzumba dito. Thank you so much, Ma'am Deborah. Ayan, ang saya naman dito. Itutuloy ko na. Concentrate, Inday, pag nagdadaldal. Tapos nagzuzumba. Talaga gusto ko rin. Woo! Yung mga... Woo! Hey! Dapat may sigaw pala. Okay, balik sa inyo sa studio! Nakakaingit naman. Parang gusto ko na din mag-zumba dito sa studio. Kaya naman maraming salamat. La 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 la. Talaga atake mo doon, ha, Day, ha? At napapasayo ating mga nanay. Alam mo mga kapatid nating nanonood. Pati alam mo ba, may love triangle na, Tito Alvin. Ikaw naman, hindi ko na kapinanggit. Hindi, diretso na natin dahil naglalablab si Tito Monty. Yung Tito Monty. Pang sumali. Oo, sumimangot yung Tito Alvin. Dalawang tito. Tito Zone! Oo, gusto naman. Ikaw naman yung Okay. Good morning kay Mama Snooki. Mama Snooki, ano bang weather o traffic? Abangan mo mamaya. Luto! Ito po, bago ang luto natin, ilang pang senador at mambabatas naglabas na ng kanilang SALN. Nasa 1 milyong benepisyaryo ng TUPAD program, posibleng matanggal dahil sa budget cut. Yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, simple pero tiyak na magugustuhan din ng mga chikiting. Magluluto tayo ng egg salad lumpia. Wow! Iba-iba na talaga tayo, ha? Puro egg tayo, kapon salted egg. Ngayon, egg salad lumpia, oh. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang... Good morning, kapatid! Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. At nagbabalik po ang... Good morning, kapatid! On a budget, lumpia
lumpia recipe tayo today. Subukan po natin itong lulutuin nating egg salad lumpia. Di ba si Abby Marquez ang ating lumpia queen? Morning, Abs! At talaga namang nag-reach na ang lumpia sa all over the world. In fact, merong mga nag-ano niya na, yung parang nagko-content ng mga Mexican, pinansiman nila. Di ba? Eto, ang mga sangkap po natin today, boiled egg. Ito na po siya. Ganito po ang itsura ng ating boiled egg. Tapos, minash na natin. Carrots, ginadgad din natin yan. Bell pepper, ginadgad din natin. Spring onions. Meron tayong cheese. Meron din tayong repolyo. Ito po yan. Paminta, seasoning powder na paborito ni Kuya Andre. Meron tayong asin dito, meron tayong harina, lumpia wrapper, at syempre yung mantika panluto po mamaya. Sa paraan po ng ating pagluluto, napaka-importante po. Sa isang bowl, ilalagay na natin at ihahalo na natin ang ating itlog. Okay. Actually, halo-halo lang to lahat. Halo-halo lang. So, Dre, can you kindly please? Sige po. Tapos, nandito rin ang ating carrots. Beautiful color. Bell pepper. Yes, di ba sabi nila, make your food daw colorful, lalo for the kids. At maganda pong hack ito para sa mga bata kasi hindi nila kita yung gulay. Oo. Kagaya ni Kuya Para Andre. si Andre ito eh. 5 years old. Dami ng gulay, oh. Yan. Ilalagay din natin ang ating spring onions at ang ating pong cheese. Sama-sama lang naman yan. Physically talaga. Oo. Dre, mag-gloves ka na kasi puput together mo to. Haluin natin yan. Opo. Uy, nawala yung gloves. Ano yun? Suot namin. Ayan pala. Ito pala si Jen. Okay na lang maghalo? Ikaw na. Dito kami. We're kami. Rapper girls kami ngayon. Okay. Rappers. Oo. Tapos Mantika. sagyan daw ng mantika. Ito na. Ako na maglalagay. Haluin ko lang muna bago nyo ano. Actually, pwede naman pala kahit hindi na imasa. Haluin ko lang po muna ng maigi. Siguro maganda rin to kapag minamasa nyo rin kasi ingat po kayo para hindi nang durog na durog. Yes. Kasi gusto mo naman, kunwari yung cheese medyo mafe-feel mo pa. Malasahan mo pa rin. Yes. Oo. Seryoso kayo ganyan kadami? Ganyan talaga kadami? Deep fry kasi siya. Okay. Sige pa. Okay. Tapos sagyan natin ng konting harina. Nawala yung H. Ha? Meron palang H yun? Okay. So, paano pag tumawa? Aro, Diyos ko! Abe, minano ka? Paboren me. Okay. 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 Tapos lagyan natin ng konting seasoning. Siguro ako na. Oo. Yes. Ikaw na dyan. May trust issues tayo kay Andre. Oo, huwag mo na papahawak sa akin yan. Mabudbud na naman yan. Lagyan pa natin daw ng harina. Here. Ito. Sige, mama. Ito. Dagdagan mo lang. Okay na yan. Panambala. Okay lang yan. Yun. Sige pa. Okay. Yan lang naman. Binabind lang niya yan. Pampakapal lang. Okay. Alright. So, okay na to. Ang gagawin po natin ay i-wrap lang nila to, Dre. Papakitaan tayo ng ating mga girls today. Boss, okay na to, no? Okay na to. Opo. Ayan. Thank you, Dre. Dalawa sila. Titingnan natin dito. Jello. Ito mo lagay para ano kayo. Ayun, git pala. Ayan. Ito ba? Ayan. Ikaw ano muna. Pwede nyo nang kamayin yan, actually. Pwede nyo nang ganunin. Diba? Rapper Ako, kami sanay na ngayon, sanay rapper. mag-rap tong si... Ang best... Ano, kasi may karinderya si Mama Snoopy. Mama Dims, ang best seller kay Mama Lumpia. Ay, talaga? Anong klaseng lumpia ang meron Gulay lang naman, tapos 5 peso each. 5 peso each? Tapos ang sarap ng suka. Sarap. Ano yung pangalan ng yung karinderya toge. 10-10 ni Inday. 10-10 Inday. Kasi 10-10. 10-10 yung mga binibenta. Mamalis, pa-check daw na kung okay yung temp na ito. Oo, sige lang. Matagal pa yan. Masyado makapal. Kasi, mainit, pero dapat kasi yan, mainit na mainit. Para pag nilagay lumpia ay... Kasi sabi ni, ni Abby Marquez, merong certain temperature sinusunod ang pagdi-deep fry. Talaga? Yes. Ganun pala. Kasi pag hindi siya crunchy, magiging malabsa. Okay. May natutunan na naman ako ngayon, Oo. So, ang gawin mo, Dre, para mas maganda, tongs ang gamitin mo. Okay. Tapos Yeah, ganun. Pag ganun, ganun. Okay. Pero laging yung pinag-atupian ang nasa ilalim para mag-close siya kaagad. Okay.
kasi bubukayan pagka. Pwede Yun, na? ganyan, Dre. Yes, you Di ba can try. mainit daw eh? Yes, you can try. You Subukan can try ko, ha? na. Subukan ko na. Oo. Go lang, Dre. Very slowly. Oh, ayan na ate, nagsisizzle na. Dagdagan ko yung mantika kaya? Hindi, Hindi, okay lang yan? Wag, kasi pag dinagdagan mo, malamig na yung temperature na. Okay. Yan na yung best niya. Okay. Basta nagsisizzle, okay naman lang yan. Oo. Move natin dito para makita nilang it's sizzling. Pati tama yung sabi mo, di ba, yung ilalim yung ano. Yes, oo. Galing talaga. Galing ni Andre. Sige, hintayin natin silang Kakaiyak. makarami. Nakikinig lang ako dito eh. Naiiyak naman ako, Andre. Nakakaiyak. Nakakaiyak. Sobra. Para sa mga nanonood po ngayon, kamusta po kayo? Kayo ba ay bagong gising, nagkakape? Kung ano man po, feel free to share our live streaming ng ating Good Morning Kapatid episode today. At habang tinutuloy nga po ni Fatima, ni Angela at ni Kuya Andre ang ating egg salad lumpia, palitan po muna tayo. Kasama si Manong Ted and DJ Chacha. Good morning. Good morning! Morning, kapatid! Ito ang bati ko. What's up, what's up? Wow! Bagong-bago, Ninong! Good morning po, DJ Cha! Nakakamatanda na yun. What's up, what's up? What's up, what's up? Si Bong Navarro ba yun? Bong Navarro yun, What's up, what's up? Bagets na bagets naman. At saka ang ganda po ng t-shirt. Oo. Sana po makaabot. Sana sa amin din. 300 isa. Grabe! Grabe! Walang patong. Wala pong patong yun. Walang Walang kickback? Walang kickback? Wala, hindi naman kami taga-gobyerno. Yun! Anyway, sige. So ano ba mga size ninyo? Padalhan namin. Ano po ako? Extra small. Wow! Large po ako, large. Hindi, baka medium ka lang. Oo. Ayan. Si Andre, Manong Ted, anong palagay mong size ng noo? Ay, hindi pala. Easy! Ng damit. Nako! Oy! Sorry. Sige. Anyway, padalhan namin kayo. Hindi ako nagbibiro. Oo. Thank you, Thank you, Manong Ninong! Ted. Thank you! Ganda Lumpia naman kami ni ngayon! Chacha, Lumpia! Lumpia kami ngayon, Ninong Ted! Lumpia alin? Egg lumpia. Egg salad. Oo. Kakaiba po, pero budget. Parang masarap. Okay. O sige. So, Si ano Inday yan? Fatima, busy talaga siya. Para Yan ba yung makarami may- po. Yan ba yung may sauce o yung sinasawsa sa suka? Sa suka po Sa pwede. suka pwede or sweet chili. Okay, sige. So, abangan namin yan. Habang kayo nagluluto, ihati na namin ang mga importanteng balita dahil napakaraming balita ngayon. Okay? And, Thank you. ganito. Sige. So, saan namin papadala yung t-shirt? Ay, serious. Pwede kong kunin dyan. Ayan, pwede kunin po ni Andre. Dadalhin ko Same yung day lumpia. delivery ba yan? COD. Palitan tayo. So, dalhin ko yung lumpia, Ninong, tapos kunin ko na rin yung Ay, mga t-shirt. barter. Oh, sige. Okay. Thank you, Manong Ted. No problem. Bigyan Pakidagdagan namin yung kayo. lumpia ha, para makatikim kami dito, Andre, lahat ha. Ano palang kulay? Ay, pwedeng black. Yan, yung suot nyo. So, suot nyo ba yan bukas? Pwede po. Oo, dapat isuot nyo dyan. Ako, Ninong, kahit yung suit mo na, ibigay mo na sa akin. Sana hindi Sip-sip. kayo bawalan. Sip-sip. Okay. Sige. Salamat na marami, guys. Thank you. At ngayon, sa oras na alas 6:39 na. Ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH TV5 at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po, si Zarina Guevara. At unang-una po sa ating balita, sa ating po munang lagay ng panahon, nasa may karagatan pong bahagi ng Sabtang Batanes ang Tropical Storm Salome. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 km per hour at pagbugso na hanggang 90 km per hour. Ito po'y kumikilos ang naturang bagyo ng Patimog-Timog Kanluran. Sa ngayon po'y nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa western portion po ng Babuyan Islands at sa northwestern portion ng Ilocos Norte. At ayon sa Pag-asa, posibleng mas lumapit pa sa Babuyan Islands ang bagyo ngayon pong umagang ito bago siya lumapit sa Ilocos Norte mamayang hapon. Inaasahan pong hihina na ang bagyo hanggang bukas. Samantala, naglabas na rin ang kani-kanilang salin ang iba pang mga senador at mambabatas. Sa isinapublikong salin ni House Speaker Boji D,
Lumalabas na 74 million pesos ang halaga ng kanyang yaman. Una nang sinabi ng House Speaker na nirerepaso pa nila ang guidelines sa paglalabas ng SALN ng mga mambabatas. Sa Senado, mga kapatid, sumunod na rin kay Senator Risa Ontiveros si Senate President Tito Soto sa paglalabas ng kanyang SALN. 188 million pesos ang idineklara niyang net worth at may business interest siya sa dalawang production company. Bukod kay SP Soto, naglabas na rin ng SALN si Senator Robin Padilla. Mahigit 244 million pesos ang idineklarang net worth. Samantala po naman iniugnay na rin sa isyu ng katiwalian ang pangalan nga po ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Matatandaan pong naghain ng letter of sentiment si Jan Santander sa Independent Commission for Infrastructure para imbestigahan umano ang ugnayan daw ng First Lady sa sinasabing bagman ni Senador Chis Escudero na si Maynard Ngu. Dumepensa po naman ang palasyo na inilarawan po si Santander na parabagang binibigyan po lamang daw ng pera at pinabili ng suka para lang daw hong nuisance candidate o panggulo si Santander dahil sa kung babasahin daw ang sulat nito sa ICI ay wala naman daw pong anumang akusasyon laban sa unang ginang. Pagdiliwanag po ng palasyo, hindi na raw po Special Envoy of the President to China for Trade, Investment and Tourism si Ngu mula pa noong August ng 2025. Ayaw na rin daw patulan ng First Lady ang naturang issue. Siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Yun nga girl, sinasabi ko lagi maging doon sa ating pagtunghay sa naging affidavit nitong si dating Yusek Roberto Bernardo ng DPWH. Doon po merong personal knowledge. Importante yun. Yun ang sinasabi po, yung kahalagahan ng personal knowledge. Hindi yung narinig mo lang sa iba. Opo. Ikaw mismo ang nakasaksi. Pero nga tanong natin, despite the personal knowledge of the Yusek, bakit hanggang ngayon hindi pa rin iniimbestigahan yung sinasabing mga hinatiran niya ng pera mismo? Based on my personal knowledge, alam mo rin ang dahilan kung bakit. Di ba? Tama, mali. Alam nating lahat yan kung ba't hanggang ngayon, bakit wala pa rin. Oy, pero ito, usap-usapan din ito kahapon, mainit ang ulo ng mga netizens, ha? Natupok nga po ng sunog ang gusali ng DPWH sa Quezon City kahapon. Nagmula nga ang sunog sa gusali ng Bureau of Research and Standards pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Sa tindi ng apoy, 1 dosenang fire truck ang kinailangang rumesponde. Nasa 2 oras din ang itinagal ng sunog at 2 ang sugatan. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog nang sumabog ang isang computer sa loob ng Materials Testing Division. Nangyari ang sunog habang nasa Senado ang ilang opisyales ng DPWH. Nilinaw naman ng ahensya na walang dokumento o ebidensya na may kaugnayan sa mga isyu ng katiwalian ng nadamay dahil research facility daw ang natupok. Pero ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. na nasa pagdinig din, tumatanggap ng 1% kickback sa mga proyekto ang nasunog na gusali kahapon. Hindi po yung gusali tumatanggap yung mga ng tao 1%. sa gusali. Yung mga tao doon. Yung mga tao po sa gusali. Limunagin ko lang, no? Oo. Kahapon, yung nagsabi na wala hong dokumento, walang ebidensya, nando doon sa hearing. Yun ang pagkakaalam ko, ha? Oo. Wala siya doon sa fire site. Ngayon, ang pinakamainan po dito, imbestigahan ng masinsinan muna, ha? Opo. Kasi meron din pong report ngayon sa Philippine Star na ito pong opisinang ito ay dating opisina nung dating kinakasama ng isang dating district engineer sa DPWH, kung saan ito po'y inappoint nitong si Roberto bago siya mag-retire, and then nung nagkaroon na po ng kontrobersya, agad itong nag-resign. Alright? Yan po ang sinasabi sa mga report. So siguro bago natin sabihin na wala talagang nawalang ebidensya, alamin muna ng masinsinan sa pamamagitan po ng arson investigators. Diba? Para natin mailatag. Tama. Okay. Sunog ang ebidensya. Kasi baka naman nasunog lang daw kasi sobrang init ng issue. Nagkataon lang naman, kayo naman. Samantala mga kapatid, starting next week,
Sa susunod na linggo ay live stream na po ang mga pagdinig po ng Independent Commission for Infrastructure na siya nga nag-iimbestiga sa flood control scandal. Ito'y inanunsyo mismo ni ICI Chairperson at retired Supreme Court Justice Andres Reyes sa hearing kahapon ng Committee on Justice and Human Rights. Simula pa noong September 11, nagkakaroon po ng mga closed-door hearings lamang ang ICI. Ngayon po, mismong taong bayan daw ang makakapanood sa sinasabi po mga pagdinig para magkaalaman sa katotohanan kung sino-sino nga ang sangkot sa pinakamalaking iskandalo ng pagnanakaw sa pera ng bayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ibinunyag din po ni dating DPWH Secretary Babe Singson na hindi kapanipaniwala ang lalim at lawak ng korupsyon sa mga infrastructure projects. At ngayon sa ating mga balita po naman sa lalawigan. 2 po ang patay sa pagsabog at sunog sa iligal na pagawaan ng mga paputok sa Norzagaray, Bulacan. Halos kahoy at yero na lamang ang makikita sa nasunog na pagawaan ng paputok. Nawasak din ang 13 bahay na nasa paligid. Kabilang sa nasawi ang isang trabahador sa iligal na pagawaan ng paputok at isang binatilyong nagbabantay lang ng lamay ng kanyang kapatid na katabi lang ng pagawaan. 5 naman ang sugatan. Base po sa investigasyon, 4 na taon nang nag-ooperate ang iligal na pagawaan na pagmamayari ng negosyanteng mula sa Tondo, Maynila. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng pagsabog. Sa ilang pang tampok na balita mga kapatid, sumiklab din po naman ang sunog sa iligal na imbaka ng langis sa barangay San Benito, Dinalupihan doon sa Bataan. Nadamay din po sa sunog ang 3 sasakyan. Kabilang po ang isang oil tanker na mayroon pong lamang diesel at 2 motorsiklo. Natupok pati po ang isang transformer ng kuryente kaya po pansamantalang nagkaroon ng brownout sa lugar. Iniimbestigahan pa kung anong pinagmula ng apoy. Patay naman po ang isang guro matapos pagbabarilin sa bus terminal sa Lamitan City sa Basilan. Base nga sa investigasyon, hinihintay ng biktima sa terminal ang kanyang anak nang bigla siyang lapitan at pagbabarilin ng isang lalaki. Tumakas ang gunman sakay ng itim na pick-up. Nakita rin ang isa nitong kasabwat na sakay ng puting motorsiklong wala namang plaka. Dinala sa ospital ang biktima pero naideklara ring dead on arrival. Arestadong 2 suspect sa hot pursuit operation. Na-recover po sa kanilang 2 .45 caliber pistol, mga bala at 34 na sachet ng hinihinalang shabu. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang mga suspect kaugnay sa motibo sa krimen. Nang hablit po naman ng wallet ang isang security guard na baon daw sa utang dahil sa sugal sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa video po kita pa ang paglapit ng suspect sa isang babaeng bumibili sa bakery bagamat hindi nakunan ang aktual na pagnanakaw. Tinangay po ng suspect ang wallet ng biktima. Naplakahan po ang motorsiklo ng suspect at agad siyang natunton. Inamin ng suspect ang krimen. At ayon sa mga otoridad, dati na rin nakulong ang suspect ng dahil po sa pagnanakaw. Pansamantala po siya nakalaya ngayon matapos makapagpiyansa. Nagrambol naman po ang 2 grupo ng mga lasing na lalaki sa piyestahan sa Barangay Poblasyon, Talisay City, Cebu. Nagrambulan nga sa video po makikita kung paanong nagpalitan ng suntok ang 2 lalaki. Nakiresback na rin ang kanilang mga tropa kaya nauwi po ito sa rambol. Sinampahan na sila ng reklamong alarm and scandal ng Talisay Police. At sa ating mga balitang pang-consumer kalakalan, pinagbabawalan po ang lahat ng miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board of PCAB na magmay-ari po ng construction companies. Yan daw po'y para nga daw maiwasan ang conflict of interest. Sabi po ni Trade Secretary Cristina Roque, isa lang daw ito sa mga reformang ipatutupad para daw humalinis ang PCAB. Paplantsahin daw po ng DTI ang ilang pang mga reforma. Papalitan din daw ho ang buong PCAB board kasamang Executive Director oras na aprubahan ng Pangulo ang mga bagong appointee. Kasama raw po sa mga kwalifikasyon ay dapat na may karanasan sa konstruksyon. Pwede rin daw ho ang engineer na nagtatrabaho para sa construction company pero hindi maaring siya ang nagmamay-ari. Samantala, ininspeksyon ng DOTR ang Air Traffic Management Center ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP bago po pumasok ang undas maging ang holiday season. Layon daw ng DOTR na tiyakin na hindi papalya ang pasilidad. Ayaw na raw kasi ng gobyerno na maulit ang aberya noong bagong taon ng taong 2023 kung saan nantala at nagkaroon ng technical glitch dahil sa power outage. At naapektuhan nga ang dosenang biyahe maging ang libu-libong pasahero. Nasimula na raw ng CAAP ang pagpapatibay ng communication
operations, navigation, surveillance at air traffic management nito. Nakabili na rin daw ang kaap ng bagong uninterruptible power supply. Magkakaroon daw po naman ng libreng sakay sa MRT3 sa Sabado, Oktubre 26 bilang paggunita raw yan ng Consumer Welfare Month. October 26 ba Sabado? O, tama. Linggo yun? Oo. Oo, Sunday. Sabado yun. 25, Oo. October 25. Ayon sa DOTR, maaari daw makasakay ng libre ang mga pasahero mula alas 7 po ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At alas 5 po ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang inisyatibong ito ay mungkahi daw po ng DTI, alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 po ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang inisyatibong ito ay mungkahi daw po ng DTI para sa mga mananakay. Samantala na sa 1 milyong benepisyaryo raw ang matatanggal sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program. Kung matutuloy raw ang pagtabas ng pondo sa darating na taon. Ayon po sa DOLE na siyang nagpapatupad ng programa, nabawasan ng lagpas 6 na bilyong piso ang panukalang pondo para sa TUPAD. Kung ngayong taon daw ay nasa 17.3 billion pesos ang pondo, nasa 11 bilyong piso na lamang daw ang matitira sa programa sa susunod na taon. Giit pa ng DOLE, napakahalaga ng TUPAD program lalo't nagsisilbi itong lifeline o kinakapitan ng mga Pinoy na apektado ang trabaho dahil sa kalamidad o iba pang emergency. Bagamat kinikilala ni Senator Rodante Marcoleta ang layunin ng programa, pinalutang naman niya na napuna ng COA ang validity ng pag-abot ng ayuda o pag-abot ng ayuda sa mga benepisyaryo nito. Samantala po naman, nangalahati po raw ang kita ng PAGCOR mula ng tanggalin ng e-wallet providers ang online gambling features mula sa kanilang mga platform noong pong Agosto. Sabi po ng PAGCOR sa hearing po sa Senado, nasa 2.9 bilyong pesos na lamang daw ang kita nito noong nagdaang buwan. Malayo po yan sa 5.7 bilyong pesos na revenue noong Mayo. Tingin ng PAGCOR, baka dahil ito sa kautusan ng Bangko Sentral na ipatanggal nga sa mga e-wallets ang mga icon na siyang nagre-redirect o dinadala po ang user sa mga online gambling sites. Tingin daw po ng PAGCOR, malabo na rin po itong maabot ang forecast na 60 bilyong pisong gross gaming revenues sa pagtatapos ng taon. Lalo pat higit kalahati na po ng kanilang kita ay nanggagaling sa online gambling. Speaking of PAGCOR, alam niyo bang nawala na po yung balita tungkol sa dapat nakaparusahan ng mga kasino na pumapayag po na magsugat ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Ano ng update doon? Anyari po doon sa Soler at ilang po mga pasugalan na dinadagsa ng mga engineers ng DPWH at gumagamit ng fake IDs. Nagkalimutan na kasi nga di mga kapatid, mayroong penalty diyan. At yan po yung mga bagay na dapat din po nating bantayan. Alright. Guys, good morning kapatid. Kinuha na namin yung mga sizes ng inyong mga shirts. At abangan ninyo kung within the day ay ating kagad maihatid. Ayan, pag naihatid yan within the day, laban nyo agad para lahat tayo naka-uniform tayo bukas. Tsaka Andre, inaanak. Meron kang outtaking, ha? Outtaking? Yes. Andiyan ba si Andre? Andre, meron kang outtaking. Andre, tinatawag ka ni Manong. Anong outtaking saan? Siya magiging, core commander. Ng Bravo Company. Isasama mo na siya sa grupong ito. Sige. O paano mga kapatid, pwede nyo kaming mapanood sa Signal TV Channel 101 PH, Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. At tayo po'y napapakinggan kung may radyo kayo sa Metro at Mega Manila. It's 105.9 True FM at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. See you tomorrow, mga naggagandahan nating kapatid sa TV5. At syempre, ang gwapong-gwapo mong inaanak na si Andre Felix. Salamat din kay Ate Dina Aquino. Thank you, Dina. Kay Ate Arlene Guanyo. Thank you. Good morning. Babalik tayo dito sa Good Morning Kapatid. Manong Ted and DJ Chacha, thank you. Ang bilis ng t-shirt. Oo, nandiyan na nga. I think kinukuha lang natin yung size. Oo. Pero may pangako na. Pero, at pag si Manong Ted ang nangako, sure ka. Hindi na papako. Yes. Ang budget ng ating egg salad lumpia po ay 150 pesos lang 10 piraso na. At ang sabi ni Angela, masarap. Kasi nga, nagpaula ka na.
Nauna na naman para alam ko agad kung masarap ba o hindi. Tingnan mo muna. Okay. Kamay na, kamay. Sige, kamay natin to. Bakit? Sa rare ba? Hindi kinakamay yung lumpia? Ganda ng pagkakala. Yan nga. Ang sauce na ketchup. Uy, hindi Ay, di ba doon yan? Di ba si Bianca Gonzalez? Bianca, kabatch. Pero kinakamay niya yung lumpia, Andre. Ito, kinakamay ko na. Ito na. Sarap. Sarap? Grabe, ang sarap pala nito. Ketchup, Oh, ba't may nakaupo dyan? Kasi, nagsalita siya, yung laman ng egg salad, alam na natin kung ano kasi bumuga na. Bumuga? Siya rin nagulat Okay lang yun, Day. Ganda mo naman Okay lang yun. Anong lasa? Masarap. So it's the cheese na papasarap. Sarap niya. Kasi merong repolyo. First time na pala. Acting mo naman. Naka-apat ka na lang kanina. Tingnan natin sa ketchup. Ketchup and sweet chili. Try mo dali. Sweet chili masarap. Pero hindi ko pa natayin ketchup. Kamusta, Day? Nami kaayo. Healthy din. Super healthy. Kasi nga may cabbage, may itlog. Full meal siya actually. Kasi may protein. Yes. Tapos 15 pesos ang isa. Isa, lalabas. Galing. 15 pesos ang isa. Walang karne. Pwedeng lutuin pambahay. Pwede yun almusal kasi may itlog. Pambaon or pwede rin pambenta. Kasi kung 15, pwede mabenta ng mga 18, 20, ganyan. Tapos actually, pwede nyo rin to kainin habang manonood kayo ng naka-livestream na ICI investigation next week. Alam mo, in fairness sa kanila, dininig nila ang mungkahi ng mga taong bayan. Kasi di ba, ang sabi nga natin, ay ipakita, wala naman sigurong mali. Di ba? Dahil they are accountable to us. Di ba? Transparency. Okay. Sa mga kapatid po natin na mahilig magluto dyan, naku, i-flex na po ang inyong specialty. Pwede nyo pong i-share dito ang inyong mga sariling recipe sa bahay. I-comment ninyo or i-private message nyo lang po sa ating Good Morning Kapatid Facebook. At balay nyo, kayo po ang mapili at ibibida natin ang inyong recipe. May special shoutout pa. I-send nyo na po yan dito sa amin. Oo. Okay. Kain po tayo. 7:05 na po mga kapatid ngayong Huwebes. At sa aming pagbabalik sa Frontline sa umaga, habang buhay na pagkansela sa lisensya ng mga masasangkot sa road rage, sinusulong na ng LTO. 1,500 bahay sa Malabon na sunog. Sa Dear Dimples, isang millennial mom na hindi lang nagbawas ng timbang, kundi nagdagdag ng pag-asa at lakas para sa pamilya. Marami pa po tayo mga Good Vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Ibabalik ko ang Frontline sa umaga sa Good Morning Kapatid. 7:18 po oras natin, naaabot sa 1,500 bahay ang natupok sa barangay Katmon, Malabon. Nagsimula pong sunog pasado alas 4 ng hapon, tuluyan itong naapula baga alas 12 ng madaling araw. Ayon po sa BFP Malabon, nasa 1 hektarya ang lawak ng nasunog na residential area. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Pansamantalang nanunuluyan sa Malabon Evacuation Center ang nasa 800 residente. Sinuspindi rin ang pasok sa ilang paaralan sa Malabon ngayong araw dahil sa nangyaring sunog. Isinusulong ng LTO ang habang buhay na pagkansela sa lisensya ng mga motoristang masasangkot sa road rage. Nababahala na raw si LTO Chief Marcos Lacanilao sa dumaraming insidente ng road rage. Kadalasan daw, nagkakaroon ng mga pagtatalo sa kalye dahil sa traffic at kawalan ng disiplina ng ilang motorista. Kaugnay nito, inirekomenda na ng LTO na tanggalan ng lisensya sa mga motoristang sangkot sa road rage sa Binyan, Laguna at tricycle driver na nanakit ng estudyante sa Tarlac. Sa Spotlight on, modern kundiman ang ihahatid sa atin ng singer-songwriter na si Abby Asisto. Sa Dear Dimples, mula sa pagkakasakit hanggang sa pagkakaroon ng anak, tampok ang fitness journey ni millennial mom, Andrea. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid!
po ang actual video ng weight loss journey ng ating bisitang Lodi Millennial Mom. Ang kanyang sulat for today, Dear Dimples, ako po si Andrea, 36 years old, isang new mom. Gusto kong ibahagi ang aking pregnancy journey bilang inspirasyon sa mga katulad kong nahirapang magkaanak. Matagal kong problema ang aking timbang dahilan kung bakit hindi agad kami nagka-baby. Mahirap sa umpisa ang gym journey naming mag-asawa pero worth it lahat nang dumating si baby CJ pagkalipas ng 7 taon. Ngayon, tuloy pa rin ang workout ko dahil mas inspired akong maging healthy para sa kanya. Love, Mommy Andrea. At mga kapatid, kasama po nga natin ngayon si Mommy Andrea. Good morning, Mommy Andrea. Good morning. At hindi lang si Mommy Andrea kasama natin. Kasama din natin ito si Daddy Joseph. Si Mommy, what's the name of your mother-in-law? Mommy Erlina. Mommy Erlina and your baby CJ. Natulog na tulog at the moment. Okay, pag-usapan natin, Mama Carla. Mama Andrea, ano bang gusto mo? Carla or Andrea? Andrea. Andrea, okay. Mama Andrea, from 137 kilograms to 97 kilograms, sana all naman talaga. Totoo yan, ako nga, hirap na hirap ako. Ano yung naging pagbabago mo sa buhay simula nung nakalose ka ng weight? Kasi po, process pa din siya nung nag-lose ako nung 97 eh. Hindi naman yun yung weight na gusto ko dapat. So, in between nun, yung 1 year na yun, napansin ko na yung paghinga ko, better na, hindi na ako hinihingal, and then mas marami na akong activities na nagagawa. Hindi na rin ako masyadong nako-conscious na lumabas, gano'n. Tsaka syempre nakaka-pretty kapag lagi ka nag-workout, parang nag-glow ka, gano'n. Oy, agree yan. Meron talagang post-workout glow na tinatawag na pagkatapos mong mag-exercise, nakakapag-release daw yan ng happy hormones. And aside from that po, yung mental health ko din nag-improve siya. Talagang hindi na ako moody, gano'n. Talagang na-manage po yung yung mga mood swings ko, yung PCOS ko, ganyan. Oo. Ayun ako mga kapatid, yung mga nag-iisip dyan to lose the weight, it's not just about your body but also your mental health, yes. Diba? Okay, kailan at bakit ka nag-decide to lose weight? Ano yung naging turning point? So I was teaching din po sa grade 1. And then, napansin ko po, let's say for example, mga 10 steps lang from the faculty room to the bathroom, hirap na ako huminga. Tapos di ba naka-face mask kasi kakabalik lang. Tapos, pag natutulog po ako, nagigising ako sa sarili kong hilik. So, medyo alarming na siya for me. Tapos yung husband ko po, night shift siya, naririnig niya, na-alarm din siya. So, we decided na, okay, stop ka muna na mag-work, pa-check up muna tayo, tingnan natin what's happening, ganyan. Kasi nga po, parang pagod na pagod lang ako in general sa kumilos, gano'n. Kahit with minimal activities. Yes. Pero I like what you said, na nag-usap kayo ng asawa mo, and it was a common, kumbaga parang decision na sinabi niyo, okay, wait lang. Health muna ang pagtuunan natin ng pansin. Kasi maraming mga kapatid tayo, ang akala natin, ang trabaho natin, ang pinaka-top priority sa lahat. When in fact, hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos kung hindi tayo healthy, diba? Gaano katagal mo bago na-achieve yung ideal weight mo? What's the ideal weight for actually you? po, hindi pa po 97 yung ideal weight ko, based sa height ko. Dapat lower pa. Okay. But that's a big achievement. Yes, kasi opo. 137 to 97, ang laki nun na. Hindi yun madaling gawin, mga kapatid, lalong-lalo na if natural nyo itong gagawin. Kasi alam ko for a fact, dahil ako din, as a big girl din ako, 3 pa yung lumabas sa akin, mama. So imaginein mo na lang, talagang nagdadasal na lang ako, Lord, please. Wag lang akong gutom na gutom ngayong araw na to kasi I love food, I love eating, I love salo-salo, pero dapat everything talaga in moderation. Yes. So, ano yung ideal weight mo or kung hindi man yun, paano mo yun na-achieve? Yung 97? Yung 97 po. So, una po kasi, dahil nga nagkaka-concerns na kami about my health, nagpa-check up po ako sa OB-GYN na nagtanong po kami kung paano ba, akala ko po kasi PCOS lang yung reason kung ba't ako hindi pumapayat at ba't laki ako ng laki. So pagdating ko po sa OB, sabi niya sa akin na magpunta muna ako sa endo. Actually po, when I went there, ang purpose ko lang talaga is to manage my PCOS. Tapos sabi niya sa akin, bata ka pa, pwede ka pa magkaanak. Nung time na yun, wala na sa isip namin magkakaanak ako eh. Kasi 7 years na kaming married, parang accepted na namin na wala na. Tapos, he just gave us hope
na pwede pa. Ganon. Tapos, what's the name of your doctor? Si Dr. Anthony Ancheta po. Hello, Dr. Anthony Ancheta. Hi, Doc. Siyempre, alam mo, dapat sinashoutout talaga natin, binibigyan natin pugay ang ating mga doctors, lalong-lalo na if they give us not only guidance when it comes to medical or our health, but also hope. Yes. Kasi yan naman yung pinangkakapitan talaga natin. So, Doc Anthony Ancheta, mabuhay po kayo. Ayan po. So, he said na, punta ka muna sa endo. So, yung endo ko po is si Dr. Maria Puno Ramos. Pinapunta niya po ako doon. Sabi niya, pag sinabi ni Doc Ramos na pwede ka na bumalik sa akin, saka ka bumalik sa akin. Okay. So, pagpunta ko po kay Doc Ramos, ang una po niyang pinagawa, labs. Nagpa-laboratory. Ako, blood test, ganyan. Yes, lahat. Tapos lumabas po na, aside from PCOS, mayroon akong obese, tapos may high cholesterol, and then type 2 diabetes, and then nodular goiter. So, sabi ni Doc, na kailangan i-manage mo na lahat yan before you try to get pregnant kasi po, magmi-miscarry lang ako. Ganon. So, yun na po, nag-enroll na ako sa gym. Tapos, we started, ang dami kong meds. Nag-i-injection pa ako. Tapos, parang mga 7 yung pills na iniinom ko. By the time na pregnant ako kay baby, ang iniinom ko na lang po, isang pang diabetes, tsaka vitamins. Oh, that's amazing. So, ang laki talaga nung naging difference. Yes. Nung you took a step forward and said, okay, let's see kung ano ba ang kailangang i-address. Kasi mga kapatid, marami po sa atin, di ba? Sa una pa lang, natatakot na tayong alamin kung ano ba yung nagiging problema sa ating katawan. Pero sa'yo, you did it right by really stopping and saying, hindi ako matatakot alamin kung anong kailangan ko malaman sa katawan ko para magawa natin ng paraan at ma-address natin. And true enough, bago ka nagbuntis, cleared na yon. Yes, konti na lang yung naiwan sa'yo. So, nung nag-97 na ako, sabi ni Endo, balik ka na kay Doc Ancheta. 1 year, sakto 1 year na po ako sa gym noon. Wait, gusto ko, ay, napakagwapo naman. Wait, gusto kong malaman. Kasi syempre marami sa mga kapatid natin, they wanna lose the weight also for health reasons. Kasi sabi mo 1 year, diba? Gaano kadalas kang nag-gym? Ang gym ko po nun, since nga wala akong work, tapos si husband po is very supportive, hinahatid sundo niya ako sa gym. Tsaka sumama siya sa gym, nag-enroll din siya. So, ang gym ko po nun, sometimes 6 to 7 days a week. Wow! So, every day? Yes. How many hours or minutes in a day? Dapat po 1 hour lang yung PT namin ni Coach, pero minsan po nag-e-extend kami. Plus, I take all the classes po. Ay, that's kasi amazing. sinulit ko. Ang sipag mo din. Kasi nandun ka na, di ba? Yes. Okay. Naging madali ba para sa'yo yung pagbubuntis mo kay baby CJ? Happy pregnancy siya. So, nung dumating si CJ, sobrang happy namin. Pero at the same time, syempre, stop lahat ng meds ko, nag-insulin naman ako. Nag-inject ako ng insulin. So, doon lang po yung medyo mahirap na part. Pero, gestational ka ba? Hindi po. Diabetes? Dahil po may type 2 diabetes na ako before. Na talaga, before that. So, tinanggal po lahat ng meds ko. Ang pinalit yung insulin. So, yun lang yung mahirap na part for me ha. Pero, hindi niya ako masyadong pinahirapan. Wala akong morning sickness, wala akong parang talagang gustong-gusto niya na nandito siya. Parang ganun. Oo. I love your spirit. I love your aura talaga, Andrea. And I really want to thank you for coming here kasi marami sa mga kapatid natin ang minsan nag-iisip sila, pag nanay na ba ako, should my life stop? Dapat ba isang tabi ko na lang yung sarili ko? Kalimutan ko na bumuna because sabi nila, di ba, sacrifice ang pagmamahal para sa ating mga anak. So kadalasan tayo mga nanay, our health or our self-care takes a step back, no? Yes, pero sa'yo hindi, inuna mo yon and therefore, naging happy ang pregnancy mo, happy ang family mo, at happy ang iyong overall holistic health, no? Yes. Okay, ating millennial mom, Andrea, any tips or mga life lessons na pwede mong i-share sa mga kapatid nating maaring nagsastruggle ngayon sa pagkakaroon ng baby, sa pagkatapos ng magka-baby, and really making sure that they also put their health and their self first? Basta ano lang, don't lose hope kung kunwari wala ka pang baby. Important yung support ng family, hindi lang ng husband ko, pero yung lahat, yung both sides of our family is very supportive sa naging journey namin. It's important na may mga days talaga na mahirap, pero sabi nga ni Doc Ancheta sa amin, pag gusto ni Lord ibibigay niya sa inyo yan. So, doon kami kumapit kay Lord. Oo. Andrea, maraming salamat. Any social media accounts we can follow you on? Yes, I'm on TikTok po, Miss Andy, also on Instagram and on Facebook.
Thank you so much, Mama Angie, and all the best to your beautiful, beautiful family. Maraming salamat for being here. At sa mga kapatid natin gusto pong mag-share ng kanilang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po sa ating official Facebook page ng Good Morning Kapatid hanggang sa susunod po nating kwentuhan dito lang sa Dear Dimples. Mamaya po sa Spotlight On, makikijamming tayo sa live performance si Abby Asison. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasala. Ito ang Good Morning Kapatid! Plano ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba sa mga LGU ang pondo para sa pagtatayo ng mga classroom. Ayon sa Malacanang, bubuo sila ng memorandum kung saan ang DPWH at ang DepEd daw ang magmomonitor sa ipatatayong mga silid-aralan. Higit 2,000 classrooms ang ipatatayo. Layo nitong mapunan ang mga kulang na silid-aralan sa bansa. Ang nais ng Pangulo, ang kakulangan sa classrooms ay dapat na mapunan sa lalong madaling panahon para sa kabutihan ng mga mag-aaral. Hindi pwede ang mabagal kumilos. Yan ang direktiba ng Pangulo. Sa ngayon, ang tinapyas na pondo sa flood control ay inilipat sa edukasyon. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, plano pa nilang bawasan ang 6.793 trillion pesos na proposed budget sa 2026. Wala pa akong pagkakataong mapanggit paratingin sa executive ito. Okay, President Marcos. Pero plano namin, hanggat maaari, baka ito yung budget na bawas sa NEP. Ibig sabihin, mas mababa pa. So, mas mababa yung utangin natin. Huwag po kayong aalis. Tuloy-tuloy lamang ang ating happy morning sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid. Lalapit pa ba? Alam mo naman na meron siyang sinisinta. Tititig ka pa, panay ang kending at paggamit ng iyong mahika. Mahiya ka nga, ba't kailangan mangkerengking kung ang lalaking di malaya? Haliparot, halauy, halauy, halauy. Haliparot, halauy, 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 haliparot. Mga kapatid, palakpakan po natin, singer, songwriter, Abby Asison. Good morning, kapatid. Good morning. Good morning, good morning. Abby, super trending. Yes. Thank you. Song na ito, first time na maririnig on live television. Yeah, so first time ko kantahin yung song, pero kaka-release lang niya last week. So very fresh. Thank you for watching. At pinag-usapan nga ang posting. Sabi ko, oh my God. Medyo skandalosa yung topic kasi. I love it. Tell us more about it, Ab. So ang inspiration on basically about respect. So pag yung mga ibang tao meron ng karelasyon, wag na nating landiin. Magkerengkeng responsibly tayo. So tayo na mismo yung lumayo-layo. Wag na tayo mag-invite ng temptation and mag-spark ng fire. Pero alam mo, grabe yung, yun nga, did you expect that kind of traction from the people na talagang, right away. Agad-agad? Actually, hindi. Naggulat ako in a very good way kasi even the music that I'm presenting, modern kundiman yung inspiration. So, parang syempre may mga ibang tao, bakit kundiman? Parang gusto ko lang i-express yung ganong kind of music kasi I'm really fascinated by the classics. Pero now, let's add a very modern twist, yung mga nakaka-relate din sa generation ngayon. Kasi naman yung beauty rin, classic. Bagay na bagay yan. Yung voice niya, diba? Parang any kind of song, pwedeng kantahin. Kasi nakakamiss din yung ganong klase ng pagkanta, pag-awit. O syempre, ang tanong dito, ano pa yung mga dapat abangan sa'yo? At saka saan nila pwedeng pakinggan yung hala? Yes, halauy! So sana makihalauy na rin po kayo. It's already out on all streaming platforms. It's my first single out of my EP, Kundiman Confession. So marami pa tayong mga storyang ikikwento inspired by makalumang melodiya.
tsaka lyrics, pero very now. Maraming salamat sa pagbisita ngayong umaga. Abi, mabuhay ka. Halaul! Tito Mons, Tito Alvin, liga na. At balik ka lang sa susunod pa ng mga ibang Thank you so much. And that is it para sa ating Power Through Thursday. 63 days na nga lang po. Alright, kita-kits pa rin tayo bukas! Mag-ingat po lagi mga kapatid. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga, ang Good Morning Kapatid!